una po, ito pong binabanggit nyo sa inyo pong sa inyo pong na-post nga na kung gusto po natin na mas accurate po na forecasting at malaman natin agad-agad ang maaari pong kahinatnan ng particular pong lokalidad. So sapin po ng hangin at pati po nga itong perhaps mga pag-uulan na ito, kailangan mag-invest. Ano po itong investment na binabanggit nyo? Yes po, kailangan po nating mag-invest po sa mga technologies. Mahati po yung technologies po yun into two. Yung una yung sa numerical po na aspect kasi Pag-asa currently, ang nako-cover lang po ng kanilang numerical model is within the Philippine Area of Responsibility. Pero ito po kasing numerical model pong ito ay ano siya, parang subset siya nung model nung sa buong mundo. So parang nangangailangan siya ng tinatawag na driving model from time to time. Itong driving model pong ito ay halimbawa, anong nangyayari sa dapit sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa Japan, anong nangyayari over different scales ng paggalaw ng hangin. Kasi yun po yung ini-incorporate po nila dun sa kanilang numerical model. Pati rin po yung sa karagatan, kung ano yung nangyari. So, ang dami pong ina-account for, minomodel for na parameters. And syempre, kung ang modeling po ay in-anticipate lang kung ano yung mangyayari in the future. So, nalilimitahan po ngayon yung current numerical model. Kaya po, ang maganda po na i-expand. Una, pataasin po yung resolution. Currently po kasi sa ating global models po, nasa 13 kilometers yung resolution. Ibig sabihin, kapag mas maliit sa 13 kilometers yung gusto mong i-resolve na na estado ng panahon, hindi mo siya agad makikita. Kakailanganin mo pa ng tinatawag na multi-grid. So papalitin mo pa pipinuhin mo pa yung processing at it will take computational power. Yung computational power po yung kailangan pong malagyan ng investment kasi kakailanganin po neto ng mga supercomputers. Yung mga supercomputers nga po ay bilyones po yung amount po. So para mapaganda po yung resolution. While at the same time, sa synoptic na side kasi kailangan yung model po natin palagi siyang ina-attach dun sa observed na data. So parang meron tinatawag na data assimilation. So kung ano yung nasukat ng mga weather stations, yun yung Okay. pinapasok dun sa model nila para ma-predict nila. As of the moment, meron po tayong around 58 na synoptic stations sa Pilipinas and malaki po yung Pilipinas and possible na kung ano yung nangyari sa isang stasyon, sa mga karatig na bayan niya, pwedeng hindi yun yung nangyari. So mas maganda po na along with the investment sa ating numerical modeling ay magdagdag po ng mga estasyon, mga weather stations po para lalong tumaas po yung reliability nung ini-input into our numerical models. And lastly nga, pagdating nga po rin po sa synoptic, meron pong mga other technologies. For example, yung ating Doppler radars po. Marami pong mga as of the moment ay hindi po hindi po gumagana ng mga Doppler radar stations. Halimbawa po yung Virac station po ever since nung Rolly nung 2020 ay hindi na siya gumagana. So yung Doppler radar po, siya po yung nakakapag-detect po kung merong heavy na rainfall. So parang ang mangyayari, parang i-scan niya yung buong atmosphere, then i-check yung different types of cloud formations, then Opo. parang chine-check yung profile, then doon po nakakapag-anticipate ng rainfall. So ang dami pong kailangan na Okay. investments, hindi pa lang po sa capital outlay po. So iba po pong Okay. usapan yun. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.